Yan, binuhay ko na yung main breaker o main line. Gagawin natin, switch ko natin yung ilaw. Tingnan natin kung gaano kaliwanag. Ayan, sumindi na. Ayun! Nandito na naman tayo sa panibagong video para magkabit ng isang ilaw na LED bulb na LED fluorescent. Ilang watts ba ito? 18 watts lang po ito na LED na fluorescent. Ikakabit natin dito sa itaas. Tatanggalin muna natin to para maikabit natin. Yan, pakikita ko sa inyo kung paano natin ikakabit yan doon sa bandang itaas. Yan, tatanggalin muna natin tong plastic. Medyo magulo yung ating kwarto kasi nag-aayos tayo ng ilaw. Yan. Ang ginawa natin, hindi muna natin binuhay yung ating linya. Para safe tayo magtrabaho. Kung magtatrabaho kayo sa electrical, palagi ninyong isasaalang-alang yung safety. Kasi delikado yung electrical. Kasi electrical, kapag nagkamali ka, maaari kang mamatay. Marami nang namatay sa electrical. Kaya ang ginagawa ko, nagsisiguro ako na hindi ako ma-aksidente. Kaya ang ginawa ko, inop ko muna yung main breaker para dito sa ilaw. Naglagay lang ako ng temporary ilaw para makita natin yung ginagawa at makita rin ninyo ako. Yan, umpisa na tayo. Kukuha lang ko ng mga gamit. Kailangan ko dyan, pangtalop. Ay, hindi tayo preparado. Wala tayo ditong pangtalop sa wire. Kukuha lang ng pangtalop sa wire. Kukuha lang ko dun sa kwarto. Bubuksan ko yung ilaw para makita ninyo. Yan, o. O, diba? Lumiwanag. Yan, o. Diba, lumiwanag siya. Yan, o. Ang gagawin natin, para safe, papatayin natin yung power supply dito. I-off ko lang doon sa main breaker. Bali, ang matitira yung ilaw na gagamitin natin. Yan, pinatay ko na yung main breaker. Kaya medyo madilim tayo. Yan, nag-uumpisa na tayo sa pagkakabit ng LED na fluorescent. Titingnan ko kung over pa tong ating wire stripper. Tatalupan na natin yan. Ito na. Tingnan natin kung makakatalo pa ito. Nakakapagtalo pa rin. Ayan, o. Medyo may yung wire na lumabas. Medyo mahirap magtalop ng wire. Yan, delikado yun, no? Yan. Gagawin natin, isusukat natin yung fluorescent. Itong ating, pwede natin ikabit na.
Nandun man lang. Kuha lang tayo ng plies. Nasaan na yung plies? Dito. Dito tayo para masundan tayo ng ating camera. Wait na lang tayo. Yan. Meron tayong electrical tape, tapos plies. Tatap na natin yan. Yan. Sa pagtatrabaho ng electrical, dapat palagi nating sasaalang-alang yung safety. Lalo na kapag ikaw ay mag-isa nagkakabit ng electrical. Yan. Sa mga susunod kong pagbabalag, baka makapag-vlog tayo ng patungkol sa electrical para malaman ninyo kung paano ang pagiging safety sa paggagawa ng electrical. Kapag wala kayong alam sa electrical, wag na wag niyong gagawin ng electrical kasi napakadelikado yan. Yan, marami nang pinatay ng electrical dahil sa pagkakamali nila, namatay sila dahil sa pagkakamali sa paggawa ng electrical. Kaya kinakailangan, bago kayo gumalaw ng electrical, dapat meron kayong alam sa electrical. Yan, huwag kayong mag-alala, tuturuan ko kayo patungkol sa electrical para maging electrician din kayo. O, pag natuto kayo sa electrical, magkakaroon kayo ng hanap buhay. O, hindi lang yan. Kapag may mga sirang electrical sa bahay ninyo, alam niyo kung paano gagawin. Yan, o. Sa mga susunod na pagbibideo ko, magtuturo ako patungkol sa electrical. Magbabalag ako patungkol sa electrical. Yan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa sa electrical na safe. O, tuturuan ko kayo sa electrical kung paano magiging safety sa paggawa ng electrical. Ayan, kaya ako kinabit ito para iwas laglag na itong fluorescent habang sinisit up natin. Kasi mag-isa lang tayo, wala tayong helper. Ayan. Pilipitin lang natin yan. Ano? Gagawin natin dahil wala tayong helper. Ang gagawin natin, akyat baba tayo. Ganun lang sa electrical. Medyo malaki pa itong electrical tape natin. Yan, siguraduhin niyo yung mga wire na tinalupan natin, siguraduhin natin na mayroong electrical tape. Yan, ang electrical tape kasi insulation yan. Hindi yan tinatabla ng kuryente. Yan, kapag walang electrical tape yan, pag nagdikitin yung dalawang linya, puputok. Kasi nag-zero resistance siya. Yan o. Sa ngayon, medyo may natutunan kayo ng bahagya. Yan, kapag nag-zero resistance kasi ang puputok yung kuryente, ibig sabihin, hindi kaya. Nagsalubong yung dalawang polarity. Kapag sinwitch natin yung ilaw, hindi napuputok yung linya kasi nagkaroon na siya ng resistance. Naging proportion na yung pagdaloy ng kuryente sa isang serketo. Yan. Huwag po kayong mag-alala, magtuturo din ako ng mga ganyang karunungan. I-detalye po natin. O, ngayon, yan, malaya na tayo na makaagalaw-galaw.
Mamaya ipapasok natin to sa loob. Pwede na palang ipasok sa loob to. Ayan. Malaya tayo makakilos-kilos. Kasi naikabit na yung ang gagawin natin, kakabit natin yung clip. Ito yung clip niya. Ito yung ilalagay natin sa dalawang ilalagay natin doon sa paglalagay ng ilaw. Ang gagawin natin, hindi na natin magagamit ng plastic tocks. Itong dalawa. Gagamitin natin ito maghanap tayong paggagamitan nitong plastic tocks na to, dalawa. Tapos mayroon pang screw, dalawa. Tapos mayroong dalawang clip. Ito yung fluorescent clip. I-clip natin yun dito. Kakabit muna natin to. Madali lang ikabit yan. Igigitna mo lang doon sa tawag ito, yung metal dick. Isang clip lang mo nang iakit ko para hindi tayo hirap. Pasensya na po kayo at medyo nakikiuso tayo sa ubo. Kaya inuubo ako. Igigit na lang natin dito sa railing ng metal dick. Yan, may palatandaan na tayo. Kung mayroon kayong bulsa, ibulsa muna natin yung clip. Medyo mapuro na yung ating tali ng barena kasi tumatama sa semento. Kasi ang laman ko semento. Ingat-ingat, baka abutin yung ating linya ng kuryente. Yan, simento na yung tinitira ko. Gagawin natin, i-repeat na lang natin yan. Bawal dyan ng screw. Baka kasi abutan yung baka tamaan yung linya ng kuryente. Nasaan yung ating riveter? Ito yung tinatawag na blind riveter. Ano, ilalagay mo lang dyan. Active ba yung ating camera? Ayan. Ganyan ang trabaho ng electrician na mag-isa. Akyat baba. Ayan o. I-repeat na natin dito para mailagay natin yung clip. Ito na yung clip niya. Ayun. Yan. Yun. Tapos yun sa kabila. Dito rin sa kabila. Maglalagay tayo. Ito na. Ayan. Nako, inuubo-ubo pa tayo. Nako. Pag mga yung pagpanahon ng nag-aagaw yung tag-init at taglamig, hindi mo maiwasan na hindi ka ubuhin. Nagiging usong mga ubo-ubo ngayong panahon. Yan. Kapag medyo alanganin ka, iusod mo lang yung hagdan. Iusod lang natin yung hagdan.
Medyo langanin tayo para iwas laglag. Nasaan na? Para malakas. Upuan natin yan. Ano? Yan. Ganito magiging safe tayo. Magbabari na. Hindi pa tumagos. Ay, napaparol na. Di bale. Malapit ang mabutas. Yan, pag ganyang nakatingala ka, nagbabari na, dapat meron kang safety sa mata. Kasi yung pinagbrinahan, baka malaglag sa mata mo. Kaya napaka-importante rin yung safety. Tiyagaan lang. Yan, malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Medyo natakot lang ako na mabigla. Baka mabutas yung ating, baka abutin yung ating power supply. Ay, naku. Maganda siguro. Masyadong mapurol na. Pumurol na yung talim natin. Tayo nang tumagos. Dito tayo natagalan. Ano kaya? Hasain muna natin para tumalim. Yung ating grinder nandun sa wala. Obligado tayong hasain tong ating drill bit. Ano? Ayan, nahasa na natin yung talim. Ayan o. Ayan o. Medyo mahirap lang hasain dahil maliit. Yan, pag malaki, madaling hasain. Ayan, ngayong nahasa na natin, tuloy yung pagbubutas. Ayan. Siguro naman, hindi na tayo mahihirapan magbutas. Kasi nahasa na natin. Yan, huwag kayo mag-alala. Tuturuan ko kayo kung paano maghasa ng talim ng barena. Yan, kung marami kayong pambili, pwede naman bumili lang kayo pag pumurol. Yan. Ayan, butas na kaagad. Oh. Aliman natin na kaunti. Ayan. O, di ba napakaganda pag matalim yung barena mo? Sa mga nagtitipid, ayan, tuturuan ko kayo kung paano maghasa ng drill bit. Yan, kapag ang drill bit mapurol na at hindi mo hinasa, mapipilitan kayong mag-drill bit. Yun, hawak ko na pala yung clip
Mahirap na ang mga makakalimutin. Yan. Yan. Tulad ng ginawa natin sa kabila, ganun din. Yan. 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 Kapit na kapit yan. Oh. Tugan mo natin kaunti. Ang problema, yung metal medyo nagpa-cord. Medyo gumanyan. Makikita natin yan kung maganda ang resulta. Ayan. Ayan. Kakabit na natin. Ayan. Ito lang natin pasok sa katawan. Okay, maganda. Ayan. Ayan, nasa yung supply. Nandito yung supply niya. Yung fluorescent, may palatandaan naman yan kung saan yung supply. Kapag nakita nyo, ito yung pag-supplyan. Tapos yung power supply niya, may palatandaan naman. Nandito sa dulo. Ang gagawin natin, ikakabit na natin to dito. Ang unang gawin natin, itong parang guhit na to, dapat sa baba. Para pag pinihit natin, nakatago siya. Ganyan lang yan, oh. Itong ibaba, ikutin natin yan pag ganyan. Yan. Magkabilang dulo. Ito, wala na tong supply. Yung sa mga lumang fluorescent, may supply pa ng kuryente yan. Pipihitin lang natin. Nasa na yung pumunta sa ilalim. Yan. Kailangan hindi makita yung LED. Yan, o. Pag pinihit, hindi nakapasok sa kan. Yan. Pag pinihit, yan, nakatapat doon sa kanya. Tingnan natin kung sisindi. Kung sisindi siya. Yan. I-switch off muna natin. Para makita natin. Yan, binuhay ko na yung main breaker o main line. Gagawin natin, switch on natin yung ilaw. Tingnan natin kung gaano kaliwanag. Ayan, sumindi na. Ayun, sumindi na yung tatlo. Yan, maganda yung pagkagawa natin. One click. Sumindi ka agad. Yan, ganun lang ang pagkakabit ng ilaw. Yan, ang unang-una nating isasaalang-alang yung ating kaligtasan sa pagkakabit ng kuryente. Yan, ang ginawa natin, pinatay muna natin yung main line para safe yung paggawa natin, para hindi tayo madisgrasya. At sa pag-aakit natin sa hagdan, doble ingat po. Kapag mag-isa lang kayo magkakabit ng ilaw. Yan, hanggang dito na lang at magkita-kita lang tayo sa susunod na video. Hinihiling ko na pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ang bawat isa sa atin. Bye-bye!